Inoferan pa sana ni Paul George itong si Joel Embiid na inumin daw ang kanyang iniinom na gamot para makatulong sa kanyang injury. Nako, eto na mga idol ang kinalabasan kay Paul George. Suspension, 25 games. Inamin mismo ni Paul George na mayroon siyang iniinom na gamot para sa kanyang mental health daw. Pero nagkamali siya ng gamot na ininom. Inamin din naman niya na mayroon siyang pagkakasala at siya yung responsibilidad sa kanyang mga aksyon at tinatanggap niya ang anumang parusa sa kanya. At siya humingi rin po ng patawad sa 76ers organization. Humingi rin siya ng patawad sa kanyang mga teammates sa Philadelphia sapagkat poor decision ang kanyang ginawa na inilagay niya sa kapahamakan ang kanyang kupunan. Na kung tutuusin ay pwede pa naman siyang makatulong sana, pero dahil nga ay suspendido siya ng 25 games ay hindi na siya makakatulong pa. Dahil dyan mga idol ay mababawasan po ng impact player itong 76ers at sila ay mahihirapan ng manatili man lang sa play-in bracket. Itong si Paul George ay nag-a-average ng 16 points, 5 rebounds, 3 assists sa bawat laban. At dahil nga siya suspendido, wala rin po siyang matatanggap na sahod na nasa $11.7 million. Kahit na nga ganun kalaki ang kanyang ibabalik na pera sa 76ers, ay mayroon pa rin pong matatanggap na tax itong Sixers sa kanya mga idol. Kalahati, so bali nasa 5 million yung kanilang babayaran na magkakaroon din po ng epekto sa kanilang luxury tax. Ayon naman sa isang NBA insider ay sinubukan pang i-offer ni Paul George ang gamot nito sa kay Joel Embiid. Sa ngayon, ang magagawa pa rito ng Sixers ay pwede po nilang tanggalin muna itong si Paul George sa kanilang official roster at ilagay sa kanilang suspended list para sila'y makakuha pa ng temporary player para makatulong sa kanila. Samantala, nag-iba na nga sa ngayon ang atmosphere sa OKC Thunder kung sa pagsisimula ng season ito ay nananalo sila ng mga laban. Ngayon mga idol ay marami na nga silang talo. Ano nga ba nangyari sa kanila? Ngayon maraming isyong kinakaharap itong OKC. Yung kanilang pagbagsak sa rebounding, yung kanilang bumagsak na 3-point shooting percentage, hindi lang kay Shai, kay Lu Dort, kay Kenneth Williams, kay Carson Wallace, lahat yun bumagsak ang kanilang shooting mga idol. Sinabayan pa ng kanilang malamyang presensya sa loob at sinabayan din ng mga injury at limitadong rotation sa kanilang pupunan. Sa ngayon nga, kahit na hindi naman ganoon kalakasan na team, ay nagagawa pa rin naman silang matalo. Sa kabilang banda mga idol, itong si Stephen Curry naman ay mayroong day-to-day observation. Mayroon siyang right knee soreness mga idol at ayon sa MRI ay wala pong damage sa kanyang tuhod at okay naman siya. So day-to-day, ibig sabihin nun, hindi po ito magtatagal at makakarinig tayo sa susunod na mga araw kung ano ang bagong update sa kanya at mali natin, siya'y makakabalik rin kagad. Para sa NBA Fast Break Balita, tumutok lang palagi. As always, thank you for watching.